everyone to please stand and let us read the Word of God for today. I ask everyone to please stand. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Maaari niyo po ba akong sabayan? May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang siya sa grupo ng mga Pariseyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin may isang tagapagturo mula sa Diyos. Sapagkat walang ang makagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanak na muli ang isang tao, hindi niya makita ang paghahari ng Diyos." Paano may pamanganak pang muli ang isang tao kung matanda na? Makapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak ay sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu." Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiilim ang hangin kung saan ito nais, at naririnig mo ang ubo nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nagagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat pinanganak ay sa Espiritu. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given us. We praise your name, O God. Today, Lord, use your servant, Lord God, as a tool of your message, Lord God. Hide me behind you, Lord God, that you will be seen, not me. Let your voice be heard, Father God, by many of us. Lord, open our spiritual ears, open our spiritual eyes, that we may be able to hear and see your goodness and why we need to understand new birth. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dahil na po tayo po. Muling kapanganakan kay Kristo. Mayroon po tayong layunin sa muling kapanganakan ni Kristo. Ang una po dito ay malaman na kapag tinanggap natin si Jesu Kristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, lahat tayo ay pinanganak sa Espiritu. Ito ang ating pangalawang kapanganakan sa ating kalikasan espiritual. Ikalawa, malaman na ang kalikasan ito ay mula sa salita at sa Espiritu. Espiritu Santo, nakikipaglaban ito sa ating laman. At ikatlo, ikayatin ang bawat isa na palaguin ang pananakop ng Espiritu para matiyak na manghihina ang impluwensya ng laman sa ating mga buhay at lalo tayo makapamuhay kawangis ni Kristo. So sabi nga po dito, para lumago bilang isang mananampalataya, kailangan natin magsimula sa pinakapangunahing doktrina sa Biblia. Malinaw na tinutukoy ng luma at bagong tipan ang pagtugon ng Diyos sa pinakakailangan ng tao, ang kaligtasan. So paano ba po ba tayo magkakaroon ng panghabang buhay na kaligtasan? Ito lamang po ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo at pagtanggap na siya ang sinugo ng Panginoon ng Ama para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po tayong mga katotohanan tungkol sa muling kapanganakan. Ano-ano po ba ang mga ito? Una, ang kahalagahan ng muling kapanganakan. So, karamihan po sa atin ay nakapag-aral na po ng E12. At isa po sa part ng E12 ang pre-encounter. At sa pre-encounter po, ang unang pinaka-topic, the first lesson in pre-encounter is the new birth in Christ. Ang kahalagahan ng muling kapanganakan, bakit po ba kailangan ng bawat isang Kristiyano na malaman kung ano ang kahalagahan ng muling kapanganakan? Nang pinahayag ni si Jesus ang dahilan ng pagpunta niya sa sanlibutan sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 10, sinabi niya, "Ang anak ng tao ay narito, naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Bakit niya sinabing naligaw? Meron po tayong dalawang uri ng naligaw. Ang una po, yung mga naalis sa tamang landas, yung mga hindi nila narating ang tamang daan. Pangalawa, yung mga sinasabi nilang sila ay Kristiyano pero hindi nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. So sila po, tayo po noon, tayo ang mga pakay ni Kristo kung bakit siya napalito upang makita ang light of the world at magkaroon ng tamang pagtanaw sa tunay na kaligtasan.
Anong ibig sabihin ng naligaw? Isa itong pamilyar na salita sa Biblia para ilarawan ang posisyon o kalagayan ng tao sa harap ng Diyos bago sila naligtas. Lahat po tayo, walang sino man na narito sa mundong ito na ligtas na ipanganak siya. It is only through Christ that we will be saved, that we are saved and forever be saved. Ganito ang tingin ng Diyos sa lahat ng ipinanganak sa sanlibutan. Tayo po ay lahat naligaw. Sa ating teksto, ipinakilala ang isang lalaking tinatawag na Nicodemo. Sino po ba si Nicodemo? Sino po nakakilala kay Nicodemo? Amen. Si Nicodemo po ay lumapit kay Jesus isang gabi. Ayon sa sinasabi ng unang talata, siya na siguro ang huling tao na iisipin mong naliligaw. Pero hindi siya nagdalawang isip. Hindi nagdalawang isip sa Jesus na tulungan siya makita ang kanyang totoong kalagayan sa harap ng Diyos. Ang pakikipag-usap na ito kay Nicodemo ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita ni Jesus ang pangangailangan sa bagong kapanganakan. Hindi makita ng maraming tao ang pangangailangan nila para sa kaligtasan dahil nabubulagan sa tatlong bagay. Maraming taong nagsasabi na, bakit ko pa kailangan pumunta sa iglesia? Bakit kailangan kong sumamba? Bakit kailangan kong tanggapin si Jesus? Meron naman akong moralidad. Meron naman akong tamang relihiyon na kahit hindi ako magsimba, kahit hindi ako tumanggap sa Diyos, yung relihiyon ko na sinasabing kahit hindi si Kristo, sinasabi na sila ay ligtas. At pangatlo, ang marami sa atin, mayroong kayabangan na sinasabing marunong sila. Marunong sila sa Biblia. Ating pong talakay ng moralidad. Maring hindi nila sasabing perpekto sila. Pero hindi sila kasing sama kung ikukumpara sa iba. So, ibig sabihin, mabuti naman ako kumpara sa magnanakaw, kumpara sa nakikiapi, kumpara sa nagsisinungaling, mabuti akong tao. So, ibig sabihin, ligtas ako. Wala man si Kristo sa buhay ko, I am saved. That's what others say. Kaya sa tingin nila, mas katanggap-tinggap sila sa Diyos. Pangalawa, relihiyon. Kasapi sila sa isang organisadong relihiyon at aktibo sila dito. No matter how you serve in church, but you don't have the real relationship with Christ, that you didn't accept God, accept Jesus as your personal Savior, we cannot say that someone is really saved. Karunungan. Marunong sila sa Biblia. Marami pong leader ng ibang church na from cover to cover, from Genesis to Revelation, kabisado po nila. Anything that you ask them, what verse is this, what chapter is this, what book is this, they can answer you. But can they answer you? How am I going to be saved? Is it through knowing the Bible? Is it knowing the context, the text, the Bible? Is it merely like that? Hindi po. Marunong sila sa Biblia at sa mga bagay patungkol sa Diyos. Inaakala nilang tama ang kanilang pinaniniwalaan. Ngunit ito po pala ay mali. Bakit kulang pa rin ang mga bagay na ito? Bakit hindi sapat na ikaw ay nagsisimba pero wala kang relasyon sa Panginoon? Ikaw ay nagbibigay sa pamilya, nagtatrabaho sa Korea, nagbibigay sa pamilya, nagsusuporta sa lahat ng pangangailangan, pero hindi mo pa rin masabing, ikaw ba tunay na may kaligtasan? Ito mismo ang mga pwedeng ipagmalaki ni Nicodemo. Siya po kasi, pansinin sa talatang una, na isa siyang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. So pag sinabing Pariseo, napakakabanal-banalan, walang kamalian sa harap ng kanyang mga miyembro. Bilang isang Pariseo, matuwid ang pamumuhay niya. Walang maipipinta sa kanya tungkol sa pamantayan ng mga Pariseo. Ang pagiging leader niya sa kanila ay nagpapatunay ng kanyang katapatan sa pag-aaral at pagsunod sa kasulatan. Isa na siguro siya sa pinaka-relihiyosong tao sa panahon niya. But let us always remember, religion cannot save us. Ngunit kung pagbabasahin ng mga talatang 3 at 5, kinakailangang ipanganak na muli si Nicodemo. Sa wikang Griego, ang salitang muli ay pwede rin isalin sa taas. Nagpapahiwatig ng isang espiritual na pagbabago na magdadala sa isang tao mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng Diyos.
hindi sapat ang kanyang buhay at relihiyon. So noon, masasabi po natin na I am a Roman Christian, Sagrado de Candado. So, we can say that through that verse, through that saying, through that phrase, you are saved. Noong una, hindi naintindihan ni Nicodemo ang kapanganakang muli. Akala niya, ang tinutukoy ni Jesus ang pisikal na kapanganakan. So tinatanong niya, kailangan po ba bumalik ako sa tiyan ng aking ina at ipanganak muli at yan ang tunay na at yun ang new birth. Yun po ang kanyang sa kabila ng kanyang pagiging pariseo, sa pagiging mataas na pariseo, hindi niya maintindihan ang salitang ito, ang mensahe ng Panginoong Yesus na ito, sa talatang 4. Kinailangang ipaliwanag sa kanya ni Jesus na ito ay tungkol sa kapanganakang espiritual.